Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, January 12, 2026 at Monday pa lang. Arangkada ulit yung index natin. Lakas natin ngayon Diretso yung galawan ni PSE. Tapos, hindi nawawala yung ilang araw na tayong net foreign buy. So, pabalik yung mga foreigners natin. Ayan. So, nag-up ulit tayo. Galing, lakas. 1.13% and then nag-close tayo na 6,419.96. So ngayon, kung papansin mo, mining and oil yung mga pag-uusapan natin kasi sila yung mga pinakamalakas yung movement at saka nag-trending dito sa market natin. Maliban kay Plus na naiwan na naman, nag-red na naman siya kanina, so nag-drop siya. Pero karamihan ng mga gumalaw is nandito sa mining and oil. Ayan. So Shell PH yung pinaka-nauna ulit. So diretso yung mga galaw ng mga stocks natin. Parehas din ng nung galaw ng index, diretso din siya. So marami sa mga blue chips natin bumabalik na rin. Alam po sa banks at saka properties yung umakyat kanina si SMPH yung nakita ko na gumagalaw sa mga big caps natin. Okay, so good news. At least good vibes tayo for these last 2 weeks of trading natin. Pero overbought na yung yung index natin. Medyo malapit na rin siguro mag-pullback at malapit na tayo dito sa 6,500 level natin. So New Year rally. Walang Christmas rally pero meron tayo tinatawag na New Year rally. So sa global markets natin, mapula yung yung futures na US market, mukhang pullback sila. Kasi nung Friday malakas naman yung galawan ng US market. Tapos ngayon European stocks nagde-drop. And then sa bandang Asia, mix tayo. Pero parang mas marami yung verde na galawan sa Asian markets natin. Tapos sa crypto, steady lang si Bitcoin sa 90K. Pero yung alaga natin ng Sisol nasa 139 na siya. So the rest, parang sideways din yung yung buong galawan ng cryptos natin. Okay? So dito lang sa Philippine market, sumabay tayo sa Asian markets, maganda rin pala yung galaw. So sumabay tayo. And nakataon nga sa mining and oil yung mga galaw natin. Si gold, umakyat ulit yung gold prices. Ito namang mga oil natin, siguro yung ongoing na unrest sa Iran. So mga major oil producer yan. Tapos si Venezuela, di ba? So under siya ngayon ng US government. Pero oil din siya, di ba? Oil producer. Okay? So nanguna sa listahan natin si OGP, lagi nanguna si OGP. Nag-up siya ng 3.87% and meron siyang 37.37 million net. Ba't kaya net foreign sale profit taking na yata to? Pero breakout yung mga candles na ito APX plus 7.19%, last 24.11 million net foreign buy. Felix Mining, up din siya 7.36%, 57.12 million net foreign buy. Net foreign buy na siya. Tapos Shell PH, so sinagad na, nasa 25%, minus 2.87 million net foreign sale. Petron, arangkada din siya, nag-up ng 6.34%. And meron siyang 2.4 million net foreign buy. Tapos ang alaga natin na si Plus, nako, kulelat. Minus 4.29% and meron siyang 190.5 million net foreign sell. Baka mag-retest to sa sa 13 ba yun o 14 pesos yung pinakamababa natin sa kanya last time. Okay? So lahat umakyat maliban kay Plus. No? Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga ka-subscribe, maraming salamat po sa mga viewers. Ayan, nag-1K. Hopefully, mas malaki na yung views natin ngayon kasi pabalik na yung mga, pati yung blue chips, di ba? Araw-araw gumagalaw din sila. Company reviews, mga sample trades sa market. So nag-aral ka ba ulit over the weekends? Basic indicators, technical analysis, fundamentals natin, risk management plus yung ating PSE stock market studies naman. Okay? So crypto, follow mo lang din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga cryptos reviews. Social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page.
And Twitter. Wala yata akong major na balita dito. Maliban sa super good yung galawan ng mga alaga natin. So, PSE recap, 6,419.96. Overbought na si PSE Index. So, nauna ngayon is si SMPH. Ito yung mga naiwan, no? Si Ali, SMPH. Yung mga properties ang pinakamahina. So, yung pinaka lugi natin for today, si Plus, nag-minus 4.29%. Aboitiz Equity minus 2.55% at saka si A-REITs negative 1.37%. Umakyat yata si RCR kanina. SMPH na una 3%, Metrobank 2.9%, LTG 2.79%, AC 2.66%, Converge pabalik na kaya to 2.64%, BDO 2.4%, BPI 2.2%, ang daming 2%. Tapos si Ali 2.22%. So the rest marami din sa mga blue chips is umarangkada. Jollibee nag-up siya ng ito yung nag-start na yung pumitik na index natin. Nag-up siya ng 0.78%. Okay? So pinaka-summary natin, good vibes. At ang pinaka-winner natin for today is finances 2.14%, property 1.88. Pero nandito lahat sa sa mga binero natin plus 5.01%. So panalo yung mga merong mining stocks. So net foreign buy tayo 534.17 million. Okay? So halos 3 billion na. Ang bilis no ng mga pumasok na foreigners. Siguro mga 2.5 o 2.8 billion yung nakabalik na foreigners dito sa market. Kailang overbought naman yung itsura niya. So isa sa mga pinag-usapan, parang oil din yata ito, si Greenland. So population niya pala is around 56 to 57,000. Ang liit, no? Tapos gustong sakupin ni Donald Trump, di ba? Tapos sa dividend schedule, so BLL may ex-date na January 15. So the rest is mga hindi natin masyadong napapansin kasi mga penny stocks. Share buyback, Mega World, DRN, Manila Water, Fruit. Ito yung first stop natin. Daming gumalaw. AC at saka si ASN. Gumalaw din pala kanina. Mining stocks benefited from stronger nickel and copper price. So sa global prices pa rin yung mga metals natin. San Miguel, ongoing environment initiatives. Robinsons Retail, SC Bard, collection of 3.5 billion tax deficiency. Removing a major overhang. Mukhang good news din to kay Robinsons Retail. As Meralco, clarified exposure related to SPNEC, easing governance controls. Medyo may na yata si SPNEC pa rin. ASN, Sambales, solar targets 2027 operation. No? So may bago siya sa bandang Sambales. Yung first half natin, so based dito sa Galawan, LTG, AC at saka si Plus. Talaga may sakit sa hapon si Plus, may lagnat sa gabi. Kasi pag rather sa hapon, pagdating na umaga, okay siya. No? Parang trap yung kanyang Galawan. Okay. Ito pala yung pinaka-first half natin. Ayala Corporation, 3%. ASN, 2.69 at saka si SMPH. So, first half pa lang nakaakyat na si SMPH natin. May konting breakout. Robinsons Retail, okay na yan. Meralco, clarifies SPNEC. Does not involve solar para sa bayan. APX 6 amended permit for Sangilio expansion. And then FGen, EDC eyes 100 billion investment to upgrade Leyte geothermal facilities. Okay, so metal products pa rin ang pinakabida. Security Bank is accelerating its technology transformation with investment in modern architecture. ASEAN advanced its renewables pipeline with 26 billion Sambales solar project. Robinsons Retail, the Supreme Court, ito na yung kanina. Tapos yung galawan sa US market kagabi is, rather Friday, okay naman siya. Pero sa ngayon, yung futures ng US market natin is mukhang mapula. Okay? So, patalastas po ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali ka lang po dito sa ating Patreon channel. Double check na lang po yung mga requirements natin dyan. Okay? So, hopefully, mas maganda yung mga trades natin ngayon kasi lumalakas yung yung galaw ng mga blue chips. Hindi lang mga penny stocks at saka mining, pati blue chips. Gumagalaw din po siya
Okay. So, punta tayo dito sa pinaka-index. Sobrang lakas naman yata. Nakakapanibago naman yung ano, yung lakas ni PSE natin. Mukhang bubutasin pa yung 6.5 bago magkaroon ng pullback. O pwede rin malakas na resistance. Profit taking muna para makapagpahinga si PSE. Parang ano na, hindi pa ba pagod si ano PSE natin? Hopefully, sige, diretso lang, di ba? Kung maganda talaga yung ano, yung pasok ng mga foreigners natin kasi overbought na siya nasa 73. Pero last time umabot naman tayo ng RSI 80 bago siya nagkaroon ng mga pullbacks. So hopefully umabot tayo diyan bago magkaroon ng pullback si Philippine Stock Exchange. Kasi yung iba, hindi pa rin naman ganun kalakas yung ano, di ba? Yung arangkada ng ibang mga blue chips natin. So, anyway, parang bangs ulit yung ano panalo sa ano. Tingnan nga natin yung ano, yung index natin. Kasi si property, medyo mahina pa to pag tinignan mo yung index niya. Ayan, so, bumabawi na rin pala, no? Halos nakabawi na. Saglit tingnan lang natin. Si Banks, so ano ba si Banks? Finance pala, si Banks. FINA. Okay, so okay na rin siya. Naka-recover siya. Tapos sa industrial, namang galawa. Ayan, breakout. Puro breakout na lahat Mini sa mining. Ito, pinakamalakas no. Ayan. Uy, tindi ng mining stocks pala natin, no? So parehas na parehas sa ano galawan ng, ayan, silipin natin si gold kasi puro mining stocks yung, ayan, pag-uusapan natin. Up ulit siya kasi ng 1% ngayon. Okay, so balik tayo dito. So bullish yung short-term prospect. So wala tayong Christmas rally, November, December, ano lang tayo, sideways. And then saka tayo nagkaroon ng breakout nung pumasok yung more than 1 billion. Ano bang catalyst natin? New Year, di ba? Pinaka-catalyst natin. Kasi January to nag-start na umarangkada yung ano yung markets natin. Okay? So punta tayo sa mga winners. Si J yung pinakauna dito, 25.26%. May volume din pala to. Hindi ko nakita to. And then si Shell PH pa, ang ganda ng ano, ang ganda ng galaw. So close the gap siya. Ang lakas, no? Ito lang yung usapan natin last time So asan ba yung ano, saglit yung Fibonacci natin. Nandito lang tayo sa 0.618 to. 0.38 to, no? Nung last week, pinag-usapan natin. Ayan. Panalo, naging winner si ano, Shell. Tapos sino ba next na may volume? Si Petron. Saglit, ano tayo? Si PX, 7%, breakout din siya. Ayan, Tapos si APX, 7%, breakout. So follow the trend lang ngayon, no? Petron, ayan, breakout din. Doble, dobling breakout, 6%. Tapos mga mining stocks natin. LC, 4.69%. Si Certec, walang volume, no? Pero 4%. Si OGP, ayan. So, pero bakit kaya net foreign sell to? May nagpa-profit taking na sa kanya. Anyway, maganda pa rin naman yung galaw niya. Tapos si Nickel, ayan, puro mining na lang yung umakyat na malalakas. SCP, breakout din. Tapos si LPG, ito na mga big caps. Si AT, dami, no? So, wala kang mapili, no? Sa dami ng mga gumalaw na stocks, okay? So, yung mga tinamaan for today is antay may volume. MRC. Okay, may trap si MRC na ano 10%. Tapos si ABS, nag-drop na rin. Uy, kinain na niya yung gains niya. Minus 4.5% si Plus. So may sakit si Plus. Pag umaga, berde, paghapon na mapula. Malakas ng ano, net foreign sell. Hindi pa tapos. Tapos sino pa? Yung ibang baba na yung ano, pinaka-drop niya, SPN EC. So, negative 1.65%. Okay? So, majority ngayon is good yung galawan ng mga stocks natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan ng global markets natin. So, based dito sa futures ng US market, mukhang mapula nga siya mamaya. So, makita ko dito, negative 0.69% si S&P. Dow Futures, negative 0.71. Si Nasdaq, negative 0.96%. Pero no Friday, okay. European stocks, mapula siya ngayon. Tapos Asia markets, majority is maganda. Ayan. So, okay pala yung galawan ng ano. Sumabay din tayo sa ano, no? Galawan ng Asian markets natin. Okay? So, tingin tayo sa crypto. Refresh natin siya.
So makita yung galaw ni Sol. So 90K pa rin si Bitcoin natin. Hindi siya masyadong gumalaw. Ethereum 3.1K, BNB 898, si XRP, so drop siya 2%. Pero si Sol up ng 1.96%. Si Dodge drop siya ngayon na 2.56%. Okay? So sideways lang yung galawan, majority ng ating cryptos. So balik tayo dito sa ating mga trending stocks. So laki ng kita mo kapag nandito ka sa mga mining stocks, no? Halos lahat is umakyat sa kanila. Okay, so unahin natin si OGP. So breakout din yung mga candles, so puro overbought na itong mga stocks natin na to. So bumalik siya dito sa RSI 73. Hopefully hindi maaga yung pullback na market natin. So very bullish yung MACD at saka RSI, pati yung kanyang pinaka-price action. So mukhang extended Fibonacci nga yung trend-based Fibonacci to. Okay, so breakout. So ang pinakamalapit na resistance sakto na may support dito. So ang pinakamalapit na resistance natin sa kanya is nandito sa 37. So may tendency na magparabolic pag umabot tayo ng 40 pesos. Hopefully hindi siya masyadong mabuhusan kapag meron tayong nakikita na net foreign sell dito sa mga stocks natin. Okay, so ito yung pinaka-trend channel natin. Laki ng trend channel ni OGP. So ito yung sinusundan niya. Okay, mukhang mas mataas pa, no? Yung siyang puntahan. So tingnan na lang natin kasi overbought na nga itong mga tapos sabay-sabay pa yung yung galaw nila. So nag-close si OGP ng 36.25 pesos and then meron siyang gain na 3.87%. Bakit kaya net foreign sell? So ang aga mag-take profit sa mga may hawak sa kanya. So halos 100%, no? Simula more than 100% simula IPO si 150%. Yan, ito panalo si OGP natin. So once makarangkada yung stock, hindi na siya masyadong na-pullback ito lang malakas na pullback. Pero after mag-double bottom, diretso na ulit yung galawan niya. Okay? So congrats. So yun nga yung pinaka-catalyst natin gold price. So kung bumagsak si gold, alam mo na, magtatakbo na yung mga traders dito sa mga mining stocks. Next, APX, breakout din. Ayun, breakout din siya and lampas na, no? Ayun, sakto. Kung ito susundan ko, sakto na siya. Pero pag extended Fibonacci, kasi hindi naman natin alam kung ano pwede mangyari sa kanya bukas, so lagyan natin siya ng konting leeway. So based dito sa galawan niya, pinaka-support niya, breakout na siya. Dito sa 12.78 and pinakamalapit is 13.8. So may potential na magparabolic na yung galaw ni APX natin. Ayan. So lapit lang. 14 yung pinakamalapit na resistance level. So kung dito rin titignan natin, parang sagad na siya dito sa pinaka-trend channel niya, di ba? Yung malaking channel niya last time. Ang hirap paglagay sa taas baka bigla ma-pullback. Pero based sa sentiment naman halos lahat talaga sa mga dito sa mga mining stocks dahil nga dun sa mga metal products. So yung RSI paakyat. So good vibes na lang kung maka-breakout yan kasi sinasakto niya sa mga resistance levels natin. So maganda yung RSI, maganda yung MACD, overbought siya ng konti sa RSI 72. Nag-close siya 13.72. Laki na rin ang ginalaw na ito, no? Kung dito tayo. Halos 30% na rin siya. So 24.11 million net foreign buy and 7.19% up yung ating pinaka-price action. Okay? Next, si Felix Mining, PX. Okay, sino pa bang mga stock diyan? Sina 80, di ba? Ang dami pang mga mining na pare-parehas yung galawan. So breakout din siya. Ito, pwede pang sukat-sukatin kasi parang may trend pa siya dito na gustong sundan. So kung diyan ako titingin sa kanya, so dito mga 13 pa yung pinaka-next na resistance level ng PX. Ayan. So may trend siya kasi na pinapakita. Yan. Okay, so ito yung mga tingnan natin na levels 13. Kaya lang overbought na rin. Nasa RSI 73. So okay yung RSI, bullish. And then okay na rin yung MACD. Si Gold, ano bang niya? Overbought na ba to? O mag-overbought na rin pala si Gold ulit. Ayan.
Okay? So sunod lang sa galaw ng ng gold prices yung mga minero, 11.38 closing price, 7.36%. And ang laki 57.12 million net foreign buy. Okay? So dito naman sa mga oil stocks, Shell PH, so tingin ko is konektado pa rin naman dun sa sentiment sa global oil, di ba? Iran at saka Venezuela. Okay, so mukhang parabolic na. Sobrang parabolic na to si Shell PH. Tingnan nga natin, parang trend-based din yung galawan niya, no? Ayan, oh. Ayan, oh, nung nag-parabolic siya. Kaso, ang dami niyang breakout na parabolic level. So, pero pinakamalapit na resistance, andito lang siya. Itong area na to, yung current price location niya. Sa ganda kaya itong mga to. Ang hirap naman sumabay pag ganito yung galawan ng mga to. Okay, so tapos malalim yung pinakamalapit na resistance niya. Oh. Pero kung tutusin, ang tagal ng downtrend ni kung babalikan mo yung history niya, tagal ng downtrend niya. Ayun, meron pa siyang up dito last time sa kaliwa. Oh. Ang tagal ng downtrend ni Shell PH. So ngayon lang siya first time na nagkaroon ng ganito kalalakas na breakout. So baka meron pa. Akit natin ng konti sa 10 pesos na, no? Kasi 9.5. Pwede na rin siguro to 10 pesos. Yan. Kasi ito yung resistance niya dapat 9.2. So papunta na sa 10 pesos. Ayan. Kaya lang, watch out kasi overbought. Ayan, 89% na si Shell PH natin. Hanggang saan kaya iaakyat nito? Ang dami namang traders ni Shell. Ayan, parabolic yung galaw ng RSI at saka MACD formation natin. Okay? So nag-close 9.38, 25.07% sinagad and 2.97 million net foreign buy. Next, Petron Corporation. So sabay din si Petron, ang dami ding binutas na resistance area. Tagal since November 2024 na nasa baba si Petron. So pag nag-base na yung mga stocks, may mga tendency talaga na mag-spike yung pinaka-price action. So currently nasa resistance din siya, taas natin ng konti sa 3 pesos. Ayan. Yan na lang. Walang trend channel kasi parabolic yung mga price action. Kailangan watch out din kasi RSI 83 na siya. So yung mga mining stocks nasa overbought condition na. Ayan, watch out na lang. So nag-close siya 2.85 up 6.34% and meron siyang 2.4 million net foreign buy. And then lastly, yung isang wala na yata Diamond Hands kay Plus natin. So papunta na siya dito sa 13.87. Okay, walang bounce dead cat bounce si Plus. So bearish pa rin yung pinapakita niya, nagbe-breakdown yung candles niya, hindi pa tapos kasi wala tayong makita na doji. Yan, or green na doji para kay Plus natin. So bearish yung pinaka blue chip natin after na mag-rally yung ating mga ibang stocks. Okay? So anyway, bad sign. 15.6 closing. RSI niya is nandito lang sa baba. Mahina. Minus 4.29% and 190 million net foreign buy. Nag-net foreign buy ito nung di ba? Friday. Ayan. Hindi rin niya kinaya. Umalis din siya. So nag-close tayo, negative 4.29% nga. Okay? So yun lang yung ating review for today. Okay lang, no? So may mga stocks na trending last time kagaya ni Plus na ayaw umakyat. Pero majority kasi ng stocks kung titignan mo tong Philippine stocks natin, puro verde lahat. Ayan. So maganda yung galawan tapos konti lang yung bumabagsak na stocks. Ayan. So siguro may mga nakikita ka ng verde sa yung portfolio kasi nakabalik na tayo dito sa dito sa consolidation area natin bago tayo magkaroon ng breakdown sa 6,000 levels natin. So may mga bumalik na mga stocks. Okay? So Monday pa lang, no? So sana tuloy-tuloy yung galawan. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Palavi Trader Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Twitter, Budegi Pig, and Patreon sa mga gusto ng guide. Salin ka lang po dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.